Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang makisabay sa inyo. Mag-iwan kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinanonood ninyo ito. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan natin ang isang panibagong kwento, may iba't ibang taong sabay-sabay ding nakikinig. May kanya-kanyang pinagdadaanan at baka sa ilang bahagi ng istoryang ito ay may makita kayong piraso ng sarili ninyo. Sa unang tingin, walang kahit sinong mag-aakala na ang babaeng tahimik na nag-aayos ng hapag, nagtitimpla ng tsaa para sa biyenan, at nagbubukas ng gate para sa mga bisita ay isang taong may dalang napakalalim na lihim. Si Isabela Maristela Vergara Aranja ay kilala sa mansyon ng mga Aranja bilang simpleng may bahay lamang ni Dr. Leandro Aranja, isa sa pinakakilalang batang surgeon sa lungsod. Madalas siyang makita sa hardin tuwing umaga, hawak ang munting-gunting para sa mga rosas o kaya na may nasa kusina, mahinahong nakikipag-usap sa head cook na si Aling Susing habang tinitiyak na tama ang timpla ng sabaw para sa may rayumang si Doña Felicitas Aranja, ina ni Leandro. Sa paningin ng mga nakakakita sa kanya, wala siyang ibang mundo kundi ang mag-asikaso sa bahay, isang housewife, isang babaeng swerte raw dahil nakapag-asawa ng doktor, isang tahimik na nilalang na hindi na dapat pang magsalita sa usaping propesyon, negosyo o mana. Ngunit, matagal nang natutunan ni Isabela na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamatibay na anyo ng kapangyarihan. Lumaki si Isabela sa isang pamilyang hindi lantad sa publiko pero may malawak na impluwensya sa larangan ng medisina at batas. Ang kanyang ama na si Don Severino Vergara ay hindi maingay na negosyante. Hindi siya palaimbita sa press conference, hindi mahilig sa magazine feature, at lalong hindi palagi nagpapakita sa mga social gathering. Ngunit halos lahat ng mga mayayamang pamilya, politiko at malalaking korporasyon sa rehiyon ay minsan nang dumaan sa mga institusyon na itinayo niya, mga ospital na kilala sa maayos na serbisyo at mga legal firms na may reputasyong hindi basta nabibili ng pera. Bata pa lamang si Isabela ay iba na ang pagpapalaki sa kanya ng ama. Hindi siya pinalaking maluho, hindi rin siya pinalaking umaasa sa apelyido. Sa halip, madalas sabihin ni Don Severino sa kanya habang naglalakad sila sa lumang garden ng kanilang ancestral house, "Anak, tandaan mo, ang tao ay hindi nakikilala sa kung ano ang hawak niyang titulo. Nakikilala siya sa paraan ng pagtrato niya sa mga taong akala niya ay walang laban." Minsan, 12 anyos pa lamang si Isabela nang isama siya ng ama sa isa sa mga community clinic na suportado ng kanilang foundation. Nakita niya roon ang isang matandang babae na halos mapunit ang tsinelas habang nakapila para sa libreng check-up. Lumapit si Isabela at inalalay ito. Nakita niya ang ngiti ng kanyang ama, maliit ngulit puno ng pagmamalaki. "Hindi kita pinalaking mayaman, Isabela. Pinalaki kitang marunong makakita." At iyon marahil ang pinakamahalagang pamana na ibinigay sa kanya ng ama. Pagdating niya sa kolehiyo, hindi ipinagkalat ni Isabela ang kanyang apelyido. Gumamit siya ng mas simpleng bersyon ng pangalan sa ilang dokumento at sa mga event ay bihira siyang sumama. Sa halip na magpasikat, pinili niyang mag-aral ng management, healthcare systems at corporate ethics. Mahilig siyang makinig kaysa magsalita, mahilig siyang mag-obserba kaysa magpakitang gilas. Doon niya nakilala si Leandro. Hindi niya nakilala ang lalaki sa isang engrandeng pagtitipon, hindi rin sa isang hotel ballroom o charity gala. Nakilala niya ito sa isang simpleng medical outreach program sa probinsya, kung saan pansamantalang naka-assign si Leandro bilang resident volunteer mula sa isang partner hospital. Nakaloll up ang manggis nito, pawis, pagod at seryoso sa pagtatahi ng sugat ng isang batang nahulog sa sirang tulay. Habang nagpapahingi sandali sa gilid ng covered court, iniabot ni Isabela ang isang bote ng tubig. "Dok, baka ma-dehydrate ka," sabi niya. Napatingin si Leandro at bahagyang namiti.
Salamat. Ikaw yung in charge sa logistics, di ba? Pansamantalang lang, sabi niya. Mas maraming magagaling sa akin. Hindi totoo yan, sabi ng lalaki. Sa dami ng volunteer dito, ikaw lang ang kalmado kahit halos gumuho na yung programa dahil sa dami ng tao. Natawa si Isabela. Sanay lang siguro akong hindi nagpapanik. Bihira yon, tugon ni Leandro. Karaniwan, ang mga tao magaling lang sa simula. Kapag magulo na, saka nawawala. Sa mga sumunod na buwan, nakita pa sila sa iba't ibang outreach, forum at planning sessions. Hindi alam ni Leandro kung sino talaga si Isabela, at yon ang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog ang loob ng dalaga. Sa unang pagkakataon, may isang lalaking tumitingin sa kanya bilang tao, hindi bilang anak ng makapangyarihang negosyante, hindi bilang tagapagmana, hindi bilang simbolo ng pera. Naging maayos ang panliligaw ni Leandro, marespeto, matiyaga, at sa totoo lang, naniwala si Isabela na marahil ito na ang lalaking hinahanap niya. Ang lalaking kayang magmahal nang walang hinihinging kapalit mula sa kanyang pangalan. Nang mamatay si Don Severino dahil sa atake sa puso, tila gumuho ang mundo ni Isabela. Ngunit bago ito tuluyang pumikit, tinawag siya ng matanda sa pribadong silid ng ospital. Anak, mahinga nitong sabi, hawak ang kanyang kamay. Huwag mong ipagkakatiwala agad ang buong pangalan mo sa lahat. Subukin mo ang mga tao. Ang tunay na ugali ng tao, lumalabas kapag akala nila mas mataas sila sa kaharap nila. Pa, nanginginig na sabi ni Isabela, hindi ko kayang mag-isa. Kaya mo, bulong nito. At kapag dumating ang panahon, huwag kang gaganti dahil lang sa galit. Kumilos ka dahil tama. Ilang buwan matapos ang libing, nang nasa proseso pa lamang ng tahimik na paglipat ng kontrol sa mga kumpanya sa pangalan ni Isabela, nag-propose si Leandro. Hindi marangya ang proposal, isang simpleng hapunan lamang sa lumang veranda ng rest house sa Tagaytay. May kaunting ilaw, malamig na hangin, at nanginginig na tinig ng lalaki. Isabela, sabi ni Leandro, wala pa akong masyadong maipapakita. Hindi ako galing sa mayamang pamilya na tulad ng iba. Pero kaya kong mangako na igagalang kita at pipiliin araw-araw. Doon talaga nadurog ang natitirang depensa sa puso ni Isabela. Nagpakasal sila ng hindi maingay. Iilan lang ang inimbitahan. Hindi rin ipinagdidian ni Isabela sa pamilya Aranja kung gaano kalawak ang kanyang hawak sa negosyo. Sa katunayan, pinalabas pa nilang ang mana niya ay nasa trust at hindi pa niya aktibong pinapakyanangan. Ang alang lamang ng karamihan, may ipinamanang assets ang ama niya. Ngunit hindi nila inakalang ang pinakamalaking bahagi ng Vergara Medical Legal Group ay nasa kanyang lagda. Sa unang 6 na buwan ng pagsasama nila sa mansyon ng mga Aranja, maayos pa ang lahat o marahil maayos lamang sa panlabas na tingin. Si Doña Felicitas ay may malamig ngunit magalang na pakikitungo. Si kapatid ni Leandro na si Attorney Salceda Aranja Ventura ay bihirang ngumiti ngunit marunong namang magmano sa harap ng matatanda. Si Attorney Brivon Aranja ay maingay ngunit kayang patawarin sa hapag kainan. At si Dr. Mael Cortez Aranja na laging perpekto ang ayos ng buhok at tikas ng postura ay mukhang profesional sa bawat galaw. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang mapansin ni Isabela ang mga maliliit na bagay. Kapag may family dinner at may nalaglag na kutsara, siya ang una nilang tinatawag. Isabela, pakikuha nga, sabi ni Salceda minsan, hindi ni tumitingin ng maayos. Kapag may bisitang darating ng alanganing oras, siya ang inaasahang bababa para sumalubong. Bella, baka pwedeng ikaw na muna sa pinto, naka-heels pa ako. Pa-cute ngunit may halong utos na sabi ni Salceda. Kapag may nawawalang dokumento sa study room, siya agad ang tinatanong kahit hindi naman siya pumapasok doon ng walang paalam. Baka nalipat mo, sabi ni Brivon na nakasalad sa pinto. Tutal, ikaw naman ang maraming oras dito sa bahay. Minsan, nakakarinig pa siya ng mga pabulong na akala nila hindi niya naririnig. Siya yang si Leandro, bulong ni Mael kay Salceda sa hallway isang gabi. Kung sino-sinong babae kasi ang pinakasalan. Matalino siya pero ang ending, housewife lang pala ang nakuha.
Wala namang silbi sa network natin. Ang babaeng walang sariling pangalan sa profesyon. Dekorasyon lang yan. Napahanto si Isabela sa tapat ng pinto noon, hawak ang kanyang tray ng tsaa para kay Doña Felicitas. Sandali siyang pumikit, huminga ng malalim at saka nagpatuloy na parang walang narinig. Ngunit hindi lahat sa bahay bulag. Napansin niyo ni Tasing Pilar, ang matandang labandera ng mansyon na halos 3 dekada nang naglilingkod sa pamilya. Isang umaga, habang magkasamang nagtitiklop ng mga punda sa laundry room, marahang nagsalita ang matanda. "Iha," sabi nito, hindi tumitingin, "hindi mo kailangang lunukin lahat ng sakit para lang masabing mabait ka." Ngumiti si Isabela ng bahagya. "Hindi naman po ako nagtitiis lang, Tasing. Nagmamasid din po ako." Huminto ang matanda at tumingin sa kanya. "Iba ka nga, akala ko noon mahina ka." Marami pong nagkakamali sa tahimik. Sa kusina, napansin din ni Minda, ang batang assistant cook, kung paanong kahit may 3 kasambahay at 2 utility personnel ang mansion, si Isabela pa rin ang madalas mauutusan sa maliliit na bagay. Mag-abot ng plato, maglinis ng natapong juice, mag-ayos ng flower arrangement, magbuhat ng kahon ng imported fruits. Si Rufino, ang driver, minsan ay napailing na lamang nang makita si Isabela na mag-isang nagdadala ng mga gift baskets mula garahe papasok sa receiving hall. "Ma'am, ako na po," sabi nito. "Ayos lang, Rufino," sagot ni Isabela, bagamat halatang mabigat ang hawak niya. "Hindi po ito tama," pabulong nitong sabi. "Asawa po kayo ni Sir Leandro." Saglit na natahimik si Isabela bago sumagot. "Minsan, mas marami kang nalalaman sa isang bahay kapag hindi ka pinapansin ng mga tao." Sa gabing iyon, habang nasa study si Leandro at nagbabasa ng medical journal, dahan-dahang pumasok si Isabela, dala ang kape nito. "Napagod ka?" tanong ng lalaki, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. "Kaunti lang," sagot niya. "Pasensya ka na at hindi kita natulungan kanina sa pag-aasikaso," sabi ni Leandro. "Alam mo naman si Ate Salceda, perfectionist sa mga gathering." Doon ay napatingin si Isabela sa asawa. Hindi siya sumagot agad. "Leandro," mahinahong niyang sabi, "kapag ba housewife ang isang babae, ibig bang sabihin nun okay lang na utusan siya ng kahit sino?" Napakunot noo ang lalaki at saka ibinaba ang journal. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala," sagot ni Isabela, bahagyang ngumiti. "Naitanong ko lang." Lumapit si Leandro at hinawakan ng kamay niya. "Bella, huwag mong damdamin ang maliliit na bagay. Ganyan lang talaga sila minsan. Alam mo namang hindi nila sinasadya." Ngumiti si Isabela, ngunit sa loob-loob niya ay may marahang bitak na nabuo. Hindi dahil galit siya, kundi dahil alam niyang nagsisimula ng lumitaw ang isang katotohanang matagal niyang kinatatakutan, na ang lalaking pinili niya ay maaring mabuti, ngunit maaring hindi sapat ang kabutihan nito upang ipagtanggol siya laban sa sariling pamilya. Sa gabing iyon, nang makatulog ang lahat, tahimik na bumaba si Isabela sa maliit na den sa likod ng lumang library. Mula sa isang nakatagong drawer, inilabas niya ang isang slim folder at isang encrypted tablet. Binuksan niya iyon at isa-isang tinignan ng mga mensaheng dumating mula sa iilang taong tapat sa kanyang ama. Isang report mula kay Crisanto Valenia, ang maaasahang CFO, isang memo mula kay Sister Adelfa Monzon, ang veteranang nurse administrator, at isang maikling mensahe mula kay Attorney Isandro Quiblat, ang compliance head. Lahat ng mensahe ay may iisang tema. May mga bagay na hindi malinis sa loob ng ospital at law firm. May mga transaksyon na kailangang silipin. May mga pangalan sa loob ng pamilya Aranja na unti-unting lumilitaw sa mga reports. Tahimik na sinara ni Isabela ang tablet. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, payapa ang buong mansion. Para bang walang bahid ng dumi ang mundong yon. Ngunit alam niya, simula pa lamang ito. At habang hinihipan ng malamig na hangin ng kortina sa kanyang tabi, unti-unti niyang tinanggap ang isang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Ang pagsubok sa mga taong pinasok niya sa buhay niya ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa sumasabog ang bagyo, hindi pa nahuhulog ang mga maskara, ngunit ramdam na niya ang ugong ng unos na paparating.
Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating istorya, samahan niyo ninyo akong muling buksan ng gabing ito sa pamamagitan ng isang munting bati. Mag-comment kayo kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang nakikinig o nanonood. Iba talaga ang dating ng isang kwento kapag alam mong may mga taong sabay-sabay na sumasabay sa bawat kaba, bawat sakit, at bawat lihim na unti-unting lumilitaw. Nang gabing iyon, matapos basahin ni Isabela Maristela Vergara Aranja ang mga report mula kina Crisanto Valleña, Sister Adelfa Monzon at Attorney Isandro Quiblat, hindi siya agad nakatulog. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama habang himbing na natutulog ang kanyang asawa na si Dr. Leandro Aranja at sa mahinon ilaw ng lampshade ay tila luminaw sa kanya ang isang masakit na katotohanan na ang bahay na dapat sanay kanlungan niya ay unti-unting nagiging entablatong pinagtatampulan ng pangmamaliit at ang pamilyang pinasok niya sa ngalan ng pag-ibig ay maari ring siyang magbukas ng pinto sa isang mas malaking digmaan. Kinabukasan, normal na normal ang lahat sa mansion. Gaya ng dati, maagang nagising si Isabela. Bago pa sumakat ang araw, nasa kusina na sila, tinutulungan si Aling Susing sa pag-aayos ng agusalan. Amoy pa lamang ng kape at bagong lutong pandesal ay sapat nang magbigay ng pakiramdam na payapa ang umaga, ngunit sa bahay na yon, matagal nang natutunan ni Isabela na hindi dapat magpalinlang sa katahimikan. "Ma'am Bella, ako na po rito," sabi ni Minda habang inaabot ang tray ng prutas. "Ayos lang," mahinahon niyang sagot. "Mas mabilis kapag tinulungan kita." "Pero kayo po ang napapagod lagi." Mahina ngulit may pag-aalala sa tinig ni Minda. Ngumiti si Isabela. "Hindi nakakamatay ang mapagod, Minda. Ang mas masakit ay kapag nasanay ang tao na mali ang trato sa kanya." Napahinto si Minda. Tila gusto pa nitong magsalita ngulit pinili na lamang nitong tumango. Pagdating ng 8:00, isa-isang bumaba ang pamilya Arandia sa dining hall. Nauna si Doña Felicitas, tangan ang baston na may ivory handle at ang dating niyang tikas na kahit may edad na ay hindi pa rin nawawala. Kasunod si Attorney Salceda Arandia Ventura, naka-cream blazer at halatang handa na para sa umagang puno ng meeting. Dumating din si Attorney Brivon Arandia, nakangiti sa sarili habang may kausap sa telepono. At si Dr. Mael Cortez Arandia, na gaya ng dati, ay parang may sariling spotlight sa sobrang pulido ng dating. Huling bumaba si Leandro, nakatali ang necktie habang nagmamadaling sumulyap sa phone niya. Pagkaupo ng lahat, tahimik na naghain si Isabela ng kape, itlog, prutas at sopas para kay Doña Felicitas. Ngunit gaya ng nakasanayan na ng mansyon, hindi pa man siya nakakaupo ay nagsimula na ang maliliit na utos. "Isabela, pakikuha nga ng extra jam," sabi ni Salceda na hindi man lang tumitingin sa kanya. "Bella, yung tablet ko sa sala, dalhin mo rito," utos ni Brivon habang tumatawa sa kausap sa telepono. "Pakicheck mo nga kung naipadala na yung dry cleaning ko," dagdag ni Mael, parang hindi asawa ng kapatid ang kausap, kundi isa sa mga utusan sa bahay. Walang imik na sinunod ni Isabela ang lahat. Napansin iyon ni Leandro, ngulit gaya ng dati, nagkunwari itong walang nakikitang mali. Ang pinakamalaking kasalanan ng isang mabuting tao, minsan, ay ang pagpili niyang manahimik sa harap ng mali dahil mas komportable siyang huwag manggulo. Lumipas ang mga linggo at kasabay ng paglapit ng anibersaryo ng San Gregorio Premier Hospital at ng expansion celebration ng Arandia Vergara Associates, lalong dumalas ang pagtitipon sa mansyon. Halos gabi-gabi ay may planning dinner, coordination meeting, o kaya'y simpleng wine session kasama ang mga consultant, senior partners, at ilang taong may malalaking pangalan sa siyudad. Dahil housewife si Isabela, sa tingin nila, tila otomatiko ng inangkin ng magkakapatid ang karapatang gawin siyang tagapaghanda ng lahat. "Isabela, ayusin mo nga ang floral centerpieces," sabi ni Salceda habang hawak ang checklist. "At siguraduhin mong hindi cheap tingnan. Last time parang pangbinyag sa barangay ang dating." Hindi sumagot si Isabela. Tahimik lamang niyang inayos ang mga puting lilies at eucalyptus na bagong dating mula sa florist. Mula sa gilid, nakatingin si Tasing Pilar habang pinupunasan ng mga silver tray.
Nakita ng matanda kung paanong bahagyang humigpit ang hawak ni Isabela sa tangkay ng bulaklak, ngunit agad din iyong binitiwan. Ma'am Salceda, mahinahong sabi ni Isabela, itong design na ito mismo ang pinili ng event stylist. Salceda let out a short, insulting laugh. Kaya nga ako nagsasalita, hindi ba? Kasi kung hahayaan ka lang, baka akalain ng bisita na walang klasang pamilyang ito. Mula sa kabilang dulo ng silid, sumingit si Brivon. Huwag mo nang seryosohin, Bella. Basta gawin mo na lang. Yan naman ang talent mo ito. Sumunod. Hindi nakisali si Leandro. Nasa balcony ito noon, may kausap sa tawag mula sa ospital. Narinig niya marahil ang ilan sa mga sinabi ng kanyang mga kapatid. Ngulit pagpasok niya ay parang walang nangyari. Okay na ba ang arrangements? Tanong ni lamang. Almost done, sagot ni Salceda, at pagkatapos ay pahapyaw na itinuro si Isabela. Tinuruan ko na si Bella ng tamang presentasyon. Hindi man lang nagtaas ng kilay si Leandro. Good! Ang simpleng salitang iyon ay tumimo ng mas malalim sa dibdib ni Isabela kesa sa maraming insultong narinig niya. Sa mga sumunod na araw at lalong pag naging malinaw na ang pagtingin ng pamilya sa kanya ay hindi simpleng pagmamaliit. Unti-unti na yung nagiging pagyururak sa danglal niya bilang asawa at bilang tao. Sa isang branch meeting kasama ang ilang female consultants at legal wives ng mga board members, ipinakilala siya ni Salceda sa isang paraang lalo siyang nilusaw sa harap ng iba. And this is my brother's wife, Isabela. Nakangiting sabi nito sa mga bisita. She doesn't practice anything, of course. Full-time domestic life, but at least very available siya kapag may kailagan. May ilang babaeng napangiti ng alanganin. May isa pang ang sumagot ng, ay, ang sarap ng ganyan, no? Walang stress sa profession. Hindi sumagot si Isabela. Ngunit bago pa siya makaabante, narinig niyang pabirong sinabi ni Mael habang humihigop ng tsaa. Well, may mga tao talagang hanggang dekorasyon lang. Natahimik sandali ang mesa. Sa halip na umalis, pinili ni Isabela na manatiling tuwid ang tayo at maghain ng tsaa na parang walang narinig. Ngulit sa loob niya, may isa na namang pinto ang unti-unting nagsara. Makalipas ang ilang araw, nagpunta siya sa ospital sa ngalan lamang ng simpleng pagdadala raw ng homemade soup kay Leandro na abala sa duty. Pero ang totoo, mayroon siyang lihim na pakay. Hindi siya dumaan sa executive entrance. Sa halip, dumiretso siya sa mas tahimik na bahagi ng building kung saan naroon ang office ni Sister Adelfa Monzon. Pagkakita sa kanya ng matandang nurse administrator, agad itong tumayo. Ma'am Isabela? Maingat ngulit may pagalang nitong bati. Hindi po dito. Bella lang muna, sister. Bahagyang ngumiti si Sister Adelfa at isinara ang pinto. Sa loob ng office, inilatag nito ang ilang folder, mga procurement summary, mga anonymous complaints, mga discrepancy reports sa billing. Lumalala po, sabi ng matanda. Mas lumalaki ang variance sa medical supplies. May ilang pasyenteng nagsasabing napipilitan silang bumili sa iisang supplier na sobrang mahal. May names? Tanong ni Isabela. Indirect pa lang, sagot ni Sister Adelfa. Pero may pirma si Dr. Mael sa ilang endorsement memo. Kay Salceda at Brivon, may pinapapadulas na legal waivers. Masyadong mabilis ang pag-close ng ilang complaint. Hindi agad sinasabi ni Isabela. Pinagmasdan niya ang mga papeles, isa-isa. Malinis ang pagkakatago ng katiwalian, ngunit hindi iyon perpekto. At kapag ang isang tao ay sanay magmasdid mula pagkabata, natututo siyang makita pati ang mga pagkakamaling inaakalang walang makakapansin. Paglabas niya mula sa opisina ni Sister Adelfa, nasalubong niya sa hallway ang batang nurse na si Peony Tabliso, na halatang kabado at may bitbit na charts. Ma'am? Ay, sorry po, namumutlang sabi nito nang muntik ng banggain si Isabela. Ayos lang, sabi niya. Mukhang pagod ka. Medyo po, hinanitong sagot. May senior doctor kasing nagalit sa akin dahil sa kulang na stock sa ward, pero hindi ko naman po hawak ang ordering. Saglit na patitig si Isabela sa nurse. Anong pangalan mo? Peony Tabliso po. Magpahinga ka rin kahit 10 minuto mamaya. Huwag mong hayaang maubos ka sa lugar na hindi pa marunong mag-ingat sa mabubuting tao.
Hindi alam ni Peony kung bakit siya naluha ng bahagya sa simpleng mga salitang iyon. Sa mansion naman, lalo pang dumarami ang esenang nagpapakita ng tunay na ugali ng pamilya Arandia. Isang gabi, habang magsasalo ang lahat sa isang pre-event dinner kasama ang 2 visiting consultants at isang retiradong huwes, may hindi sinasadyang natapong red wine sa mamahaling table runner. Ngulit sa halip na utusan ng kasambahay, si Isabela agad ang pinagalaw ni Salceda. "Bella, bilis, linisin mo yan baka kumapit ang mantsa." Tumayo si Isabela at mabilis na kumuha ng cloth. Ngulit habang pinupunasan niya ang table runner, narinig niya ang mapait na tawa ni Brivon. "Talagang useful ka rin pala. At least, hindi ka totally walang silbi." Nagpalitang tingin ang 2 bisita. Halatang may hindi komportable sa narinig, ngunit walang sumalita. Sa mga pamilyang may impluensya, madalas ay mas pinipili ng mga tao na manahimik kaysa makisanggot. Mula sa ulahan ng mesa, si Doña Felicidad ay walang imik lang na umiinom ng sabaw. Hindi nito pinatigil ang mga anak. Hindi rin ito ipinagtanggol si Isabela. Ang katahimikan ng matanda ay tila isa ring anyo ng pahintulot. At si Leandro? Naroon, tahimik, nakatingin sa plato. Nang gabing iyon, saka lamang nagsalita si Isabela habang nasa silid na silang mag-asawa. "Leandro?" sabi niya, diretso ang tingin. "Nakikita mo ba talaga ang ginagawa nila sakin?" Napatigil ang lalaki sa pagtanggal ng relo. "Bella, wag naman. Wag naman ano. Pinapalaki mo kasi minsan." Sabi nito bagamat may halong pagod ang boses. Hindi naman ganyan kasama ang gusto nilang iparating. Minsan, prangka lang sila. "Prangka?" ulit ni Isabela at bahagyang natawa. Isang tawang hindi masaya. "Prangka bang tawagin akong dekorasyon? Prangka bang utusan ako sa harap ng bisita na parang wala akong dangal?" Napabuntong hininga si Leandro. "Ayoko lang ng gulo. Pero kaya mong tiisin na ako ang mapahiya kaysa magkaroon ka ng gulo sa pamilya mo?" Hindi agad nakasagot ang lalaki. At sa katahimikang iyon, may isang bagay na malinaw na naunawaan ni Isabela. May mga lalaking hindi nananakit gamit ang kamay, ngulit may mga lalaking hinahayaan kang masaktan dahil masyado silang duwag upang tumayo para sayo. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang gabing tuluyang tumatak sa isip ni Isabela. Grand planning dinner iyon para sa pinagsamang hospital anniversary at law firm expansion. Nandun ang ilang consultant, junior partners, department heads, at 2 kilalang investors. Maganda ang ayos ng hapag. Maririnig ang marahang tugtog ng piano mula sa sala at sa unang tingin ay perpektong-perpekto ang buong eksena. Ngunit sa gitna ng maayos na gabing iyon, si Salceda mismo ang sumira sa anumang natitira pang respeto. Habang may kinukwento ang isang investor tungkol sa pagtaas ng hospital revenue, biglang sumingit si Salceda at itinuro si Isabela na may hawak noon na tray ng dessert plates. "Alam ninyo," sabi nito na may kasamang ngiting may lason, "kami-kami rito, abogado at doktor lahat, kaya minsan kailangan din naming ipaalala sa bahay na may hierarchy, baka kasi may malito." Bahagyang natahimik ang lahat. Tumingin si Isabela. Tahimik lang. Lumapit si Salceda ng kaunti at sa boses na sapat para marinig ng buong mesa, binigkas nito ang linyang parang kutsilyong isinaksak sa hangin. "Housewife ka lang, Isabela. Tandaan mo yan. Sa mundong ito, mas mababa ka pa sa ipis kung ambag ang pag-uusapan." Parang biglang huminto ang lahat. Maging si Brivon ay napasinghap bago natawa. Si Mael naman ay uminom lamang ng wine, waring natutuwa. Ang 2 investor ay napatingin sa isa't isa. Ang mga staff sa likod kabilang sina Minda at Gorion ay tuluyang namutla. At si Leandro, na nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, ay para lamang nakatulos sa kanyang kinuupuan. Hindi siya agad nagsalita. Hindi siya tumayo. Hindi niya sinabi ang dapat niyang unang sinabi. "Tama na. Asawa ko siya." Sa halip,
Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo na para kay Isabela ay tila napakahabang-habang buhay. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang tray sa side table. Tumingin siya kay Salceda, pagkatapos kay Brivon, pagkatapos kay Mael, at sa huli kay Leandro. Wala siyang sinabi. Hindi siya nagwala. Hindi siya umiyak sa harap nila. Hindi siya sumigaw. Ang ginawa niya ay mas nakakatakot para sa mga taong sanay mangapi. Pinanatili niya ang kanyang dignidad. "Excuse me," mahinang sabi. Pagkatapos ay diretso siyang lumakad palabas ng dining hall. Tuwid ang likod, hindi minamadali ang mga hakbang, na parang ang taong nilapastangan nila ay hindi isang basag na babae, kundi isang katauhang lalo lamang tumitibay sa bawat hampas. Sa likod ng mansyon, sa may lumang service corridor na malapit sa laundry area, siya huminto. Doon siya nadatnan ni Tasing Pilar. "Iha!" Nanginginig ang boses ng matanda. Hindi pa rin umiiyak si Isabela, ngunit ang katahimikan niya ay may bigat na hindi kayang buhatin ng ordinaryong tao. "Tasing," bulong niya, "minsan kailangan talagang hayaan mong magsalita ang tao ng magsalita." "Bakit, Iha?" Dahan-dahang humarap si Isabela sa kanya. Sa mga mata niyang kanina'y mahinang lamang, ngayon ay may kakaibang talim at linaw. Para kapag dumating ang araw ng pagbagsak nila, walang makapagsabing hindi nila iyon pinili para sa sarili nila. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, makiisa muna kayo sa akin sa isang munting sandali. Mag-iwan kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ito. Habang mas lumalalim ang kwento, mas ramdam din natin ang bigat ng bawat desisyon at minsan, sa mga katahimikang tulad nito, nagsisimulang lumitaw ang mga katotohanang matagal nang nagtatago sa dilim. Nang gabing iyon, matapos sabihin ni Isabela Maristela Vergara Arandia kay Tasing Pilar ang katagang, para kapag dumating ang araw ng pagbagsak nila, walang makapagsabing hindi nila iyon pinili para sa sarili nila. Siya agad bumalik sa kanilang silid ni Dr. Leandro Arandia. Nanatili siya sa may service corridor ng mansion, malapit sa laundry room, habang unti-unting humuhupa ang ugong ng mga boses mula sa dining hall. Sa kabilang dulo ng pasilyo, tanaw niya ang manipis na ilaw mula sa kusina, kung saan abala sina Minda, Goryon, at Aling Susing sa paglilikpit ng mga pinagkainan ng mga taong sanay mag-iwan ng kalat, pero hindi sanay humawak ng sariling kalat. Mula sa malayo, rinig pa niya ang mahinang tawa ni Ate Brivon Arandia. Wari bang walang nangyaring paglapastangan sa dignidad ng isang tao, ilang minuto lamang ang nakakalipas. Tahimik siyang huminga. Masakit. Sobra. Hindi dahil hindi niya inaasahan ang kayang sabihin ng mga kapatid ng asawa niya, kundi dahil sa katahimikan ni Leandro. Dahil sa muli nitong pagpili na protektahan ang kapayapaan ng hapag kaysa dangal ng sariling asawa. "Iha?" Muling tawag ni Tasing Pilar. "Gusto mo bang ihatid kita sa itaas?" Umiling si Isabela at marahang pinisil ang kamay ng matanda. "Hindi po, sandali lang po ako rito." Hindi na siya pinilit ng labanera. Malalim ang pagkaunawa ni Tasing Pilar sa mga katahimikang hindi dapat ginugulo. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto sa gilid at lumabas si Leandro. Halatang hinanap siya ng lalaki. Nasa mukha nito ang halong pagod, inis at pagkalito. Ang klasikong itsura ng isang taong alam na may maling nangyari, pero hindi pa rin matanggap na kailangan niyang manindigan. "Bella," mahinang tawag nito. Hindi agad lumingon si Isabela. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mabagal siyang humarap sa asawa. Hindi galit ang mukha niya, hindi rin umiiyak. Ngunit iyon marahil ang mas nakakapanghina. Ang makita siyang parang tumahimik na sa isang paraang hindi na simpleng pananahimik lang. "Ano pa ang gusto mong pag-usapan, Leandro?" Mahinahon niyang tanong. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi dapat sinabi iyon ni Ate Salceda. Pero sinabi niya.
Bella, kilala mo naman sila. Hindi, putol niya. Ang hindi ko kilala ay ikaw. Natigilan si Leandro. Hindi kita kilala sa paraang akala ko kilala kita, dugtong ni Isabela. Dati iniisip ko, tahimik ka dahil mabait ka. Pero ngayon naiisip ko na baka tahimik ka lang dahil duwag ka. Sumikip ang panga ni Leandro. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Talaga? Napangiti si Isabela ngunit may pait. Kailangan ko yatang sabayan ng antas ng katotohanan sa bahay na ito. Hindi agad nakasagot si Leandro. Maya-maya, bumaba ang boses nito. Ayoko lang gumawa ng esena. Esena? Bahagyang tumaas ang kilay ni Isabela. Nung ginawa akong utusan sa harap ng bisita, hindi yon esena? Nung sinabi sa akin na mas mababa pa ako sa ipis, hindi yon esena? Ang nakikita mo lang palang esena ay kapag ikaw na ang kailangang pumili ng panig. Sa unang pagkakataon, napayuko si Leandro. Ngulit imbes na humingi agad ng tawad, itumulong ito sa paborito nitong depensa. Pagod lang ang lahat. May pressure sa anniversary, sa expansion, sa ospital. Leandro, huwag mong idahilan sa pressure ang kawalan ng respeto. Magkaibang bagay iyon. Pagkatapos niyon, hindi na siya naghintay ng sagot. Iniwan niya ang asawa sa pasilyo at mahinahong umakyat sa kanilang silid. Ngunit sa halip na pumasok, diretso siya sa maliit na private sitting room na nakakabit sa dating study ni Doña Felicidad, isang lugar na bihirang puntahan ng iba sa gabi. Doon niya binuksan ang kanyang encrypted tablet at simulang mag-type ng mensahe. To Crisanto Valenia, Sister Adelfa Munzon, Attorney Isandro Kiblat, Neris Lontok. Subject: Immediate Discrete Consolidation of Findings. Wala nang pag-aalinlangan sa tono ng mensahe niya. Pinapakumpleto niya na agad ang timeline, cross-verification at paper trail ng lahat ng posibleng anomalya sa San Gregorio Premier Hospital at sa Arandia Vergara Legal Associates. Hindi pa iyon ang hudyat ng lantad na giyera. Ngunit iyon ang gabi na huminto si Isabela sa pag-asang baka kusa siyang ipagtanggol ng mundo sa paligid niya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging maingat si Isabela. Sa paningin ng mansion, siya pa rin ang tahimik na housewife na maagang gumising, maoyos magdala ng tray at hindi sumasabat sa usapan ng mga doktor at abogado. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isa-isa na niyang inihahanay ang mga piyesang matagal nang nagkalatay. Tuwing Martes ng umaga, lumalabas si Isabela sa mansion sa dahilang mabibisita raw siya sa flower supplier para sa chapel arrangements. Ang hindi alam ng lahat, tumutuloy siya sa isang lumang commercial building sa kabilang distrito kung saan may maliit na opisina si Neris Lontok, isang babae na nasa 40, maikli ang buhok, simple ang suot at walang pasensya sa drama ng mayayamang pamilya. Pagpasok pa lang ni Isabela sa opisina nito isang umaga, ay direkta na agad ang bungad nito. Mas malala kaysa sa inaasahan mo. Sabi ni Neris habang iniabot ang 3 folder. Gaano kalala? Tanong ni Isabela. Sa ospital, may procurement layering. Ibig sabihin, may supplier na sobrang tinaasan ng presyo pero ipinapasa pa rin sa pasyente na parang standard cost. Sa law firm, may complaint handling na pinapabilis kapalit ng retainer arrangements na hindi dumadaan sa regular approval. Names? Sa procurement endorsements, paulit-ulit lumilitaw si Dr. Mael Cortez Arandia. Binuksan ni Neris ang isang folder. Sa legal waivers at silent settlements, may pattern na nakakabit kay Attorney Salceda at sa ilang authorized letters ni Attorney Brivon. Hindi kumibo si Isabela. Pinagmasdan lamang niya ang mga dokumento, mga pirma, mga date, mga invoice, mga red flag na noon pa sana napansin ng mas mataas na pamunuan kung hindi lamang magaling magtago sa anyong profesional ang mga sangkot. Hindi pa ito sapat para sa public strike, sabi ni Neris, pero sapat na ito para malaman mong hindi chismis ang hinala mo. Tuloy natin, sagot ni Isabela. Mula roon ay dumiretso siya sa ospital tulad ng dati sa paraang hindi halatang may ibang pakay. Sa hallway ng 5th floor, nasalubong niya ang batang nurse na si Peony Tablizo
na tila mas lalong pumayat kaysa dati. Peony? Tawag niya. Napalingon ng nurse at bahagyang nagulat. Ma'am Bella? Hindi ka ba nakakapag-lunch? Ngumiti ng pagod ang nurse. Mamaya pa po siguro, may hinahabol lang pong charting. Napatingin si Isabela sa makapal na hawak nitong file. Ikaw pa rin ba ang sinisisi sa stock shortage? Hindi agad sumagot si Peony, ngulit sapat na ang katahimikan nito. Maya-maya'y marahan itong nagsalita. Hindi ko po alam kung dapat ko itong sabihin, pero may ilang item pong dumarating na ibang quality sa naka-encode. Kapag nagtatanong po kami, sinasabihan kaming sumunod na lang. Sinong nagsasabi? Supervisor po muna, pero minsan may direktang instruction galing sa admin office na wag nang palakihin. Hinawakan ni Isabela ang braso ng nurse, hindi para sindakin, kundi para damayan. Peony, wag kang pipirma sa anumang alam mong mali, kahit gaano kaliit. Napakagatlabi ang dalaga. Paano po kung mawalan ako ng trabaho? Hindi ka mawawalan hanggat ako ang may sinasabi sa huling desisyon. Sagot ni Isabela bago pa niya mapigilang sabihin na yon. Napatingin si Peony, litong-lito. Ma'am? Ngumiti lamang si Isabela. Ang ibig kong sabihin, may mga taong magdatanggol sa tama. Magtimala ka lang. Pag-alis niya roon, dumiretso siya sa pedia ward kung saan dating niyang lihim na ipinadaan ng tulong para sa batang si Tibin Alcaraz. Nadapmen niya roon si Tibin na nagkukulay ng papel habang bantay ng ina nitong si Maruha. Ma'am Bella! Masayang bati ng bata. Tignan niyo po! Drawing ko yung ospital pero may garden. Lumapit si Isabela at tinignan ng guhit. Ang ganda! Bakit may garden? Para po kapag may sakit ang tao, may maganda pa rin silang titignan. Napangiti siya. Ngulit may kirot sa dibdib. Isang bata ang mas nakakaunawa sa tunay na silbi ng institusyon kaysa sa ilang matatanda na ginagawa itong pugad ng luho at pandaraya. Kapag gumaling ka, gusto mo bang magkaroon ng totoong garden dito? Tanong ni Isabela. Tumanggo si Tibin. At saka fish pond. Napatawa Maruha. Nako, mataas ang pangarap. Hindi masama ang mataas na pangarap. Masama ang mababang pagtingin sa tao. Sa mansyon naman, habang unti-unting limalalim ang lihim na imbestigasyon, nagsisimula ring mabiyak ang pagkakaisa ng magkakapatid na Arandia. Isang hapon, habang pababa si Isabela mula sa second floor, narinig niya ang mainit na usapan sa loob ng mini library. Bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi pwedeng puro ako ang sumasalo, ganit na sabi ni Brevon. Akin na naman ang sisi sa delayed approvals, pero hindi naman ako ang nagpasok ng supplier na yon. Because you're careless, malamig na sagot ni Salceda. Kung marunong kang magtago ng trail, hindi lalaki ang problema. Tumigil nga kayong dalawa. Ang importante, walang makarating sa board, siningit ni Mael. Nanigas ng bahagya si Isabela sa kinatatayuan niya. Bored. Ang salitang iyon ay patunay na hindi lang maliliit na kalokohan ang ginagawa ng mga ito. May takot sila sa tunay na pangangasiwa. Ibig sabihin, alam nilang may sapat ng bigat ang kanilang mga ginawa upang ikasira ng kanilang propesyon. Tahimik siyang umatras bago pa siya mapansin. Ngunit kahit sa gitna ng paglalim ng katiwalian at pagkapal ng kasinungalingan, may isang hindi inaasahang pagbabago sa loob ng mansyon. Unti-unti nang may nakikitang kakaiba si Leandro. Hindi iyon nagsimula sa isang malaking revelasyon. Nagsimula iyon sa maliliit na tagpong hindi niya pinapansin noon. Nakita niya minsang nag-abot si Isabela ng sobre kay Jomari Quintanar, ang utility worker ng ospital na napadpad sa mansyon upang maghatid ng maintenance papers. Pag-aalis ng lalaki, sinilip niya kung ano ang laman ng sobre. Mula sa layo ay nabasa niya ang isang pangalan ng laboratory at ang salitang Advance Payment Received. Kinabukasan, nasaksihan naman niya kung paano tinulungan ni Isabela si Peony sa lobby ng ospital. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit nakita niya ang paraan ng pagkapit ng kamay ng nurse sa asawa niya. Parang may taong nalulunod at may biglang nag-abot ng sagip. Sa isa pang pagkakataon, nadatnan niya si Isabela sa chapel ng ospital. Nakaupo sa pinakalikod, kaharap ang isang matandang babae na may inaalalang Bill. Sa maikling pagitan ng bukas-sarang pinto, rinig niyang sinabi ng asawa, "Huwag po kayong mag-alala, may paraan po, hindi po kayo pababayaan."
Hindi niya alam kung bakit pero tanong sa isip ni Leandro ang tanong na matagal niyang hindi na itanong ng tapat sa sarili. Sino nga ba talaga ang babaeng pinakasalan ko? Dumating ang isa pang mahalagang tagpo isang Sabado, sa family retreat ng mga Arandia sa isang private rest house sa Antipolo. Akala ng lahat ay simpleng bonding lamang iyon bago ang malaking anniversary gala. Ngunit para kay Isabela, isa iyong malinaw na salamin ng pagkatao ng bawat isa. May lunch gathering sa Glass Pavilion kasama ang ilang senior partners, 2 consultant at ang retiradong legal advisor ng pamilya na si Attorney Benicio Roldan. Habang abala ang lahat sa usapan tungkol sa expansion at reputational branding, si Isabela na naman ang pinakilos. "Bella, ikaw na muna sa serving station," sabi ni Salceda. "Ayokong may waiter na mali ang placement." Sumunod si Isabela. Hindi dahil utusan siya, kundi dahil bawat esenang ganito ay lalo lamang nagpapatibay sa case file ng buhay na binubuo niya laban sa mga mapag-api. Habang inaayos niya ang soup bowls, napansin ni Attorney Benicio ang kakaiba sa kilos niya. Ang mga kilos ni Isabela ay hindi kilos ng isang babaeng simpleng sunod ng sunod lamang. May dignidad, may natural ng uri ng leadership kahit tahimik, may pamilyar na uri ng disiplina. Maya-maya nang maiabot nito ang tubig sa matandang abogado, marahan siyang tinanong nito, "Iha, saan ka nag-aral?" Sandaling natigilan si Isabela pero agad ding ngumiti. "Doon lang po sa ilang lugar na pinaburan ng panahon." Nangumiti si Benicio, ngulit na natili ang pagkamausisa sa mata nito. "May tunog kang hindi pangkaraniwang may bahay." Bago pa makasagot si Isabela, sumingit si Salceda mula sa kabilang dulo. "Nako, attorney, huwag niyo nang lituhin si Bella. Baka isipin niya kasama siya sa usapang board." Nagkatinginan sandali sina Isabela at Attorney Benicio. Hindi umimik ang matanda, ngunit may kung anong pag-aalala at paghanga ang dumaan sa titig nito. Sa pagtatapos ng araw na iyon, nang pauwi na sila, lalo pang lumalim ang konsensya ni Leandro. Habang nasa sasakyan, nakita niyang may maliit na sugat sa daliri si Isabela dahil sa sobrang inasikaso nitong gamit at pinggan sa rest house. "Nasugatan ka," sabi niya. Tinignan ni Isabela ang daliri niya na tila ngayon lang napansin. "Maliit lang." "Bakit hindi ka humingi ng tulong?" "Kanino?" marahan niyang tanong. At muling natahimik si Leandro. Pagbalik nila sa mansyon ng gabing iyon, lumabas muna si Isabela sa veranda. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha niya ang telepono at tumawag kay Crisanto Valena. "Handa na ba ang preliminary dossier?" tanong niya. "Opo ma'am," sagot ng CFO sa kabilang linya. "Kapag pinagsama ang audit trail, testimonya at compliance notes, may sapat na tayong base para sa internal board review." At ang anniversary gala. Nakakonfirm na ang attendance ng lahat ng key members, including external advisors at media liaisons. Saglit na pumikit si Isabela habang hinihimas ng hangin ng kanyang buhok. "Good." "Ma'am," maingat na sabi ni Crisanto. "Sigurado na po ba kayo?" Binuksan niya ang mga mata at tiningnan ng malawak na dilim ng hardin. Sa loob ng bahay, ang mga taong nanghamak sa kanya ay marahil abala pa rin sa pag-aakalang hawak nila ang lahat. "Hindi pa," tapat niyang sagot. "Pero handa na akong alamin kung sino sa kanila ang kaya pang magsisi at kung sino ang tuluyan ng pipiliing malunod sa yabang." Pagkababa niya ng telepono, hindi niya alam na nasa likod lamang ng bahagyang bukas na pinto si Leandro. Hindi nito narinig ang buong usapan, ngunit sapat ang ilang salitang narinig nito, dossier, board review, at handa na, upang magsimulang umalog ang mundo ng lalaking akalay kilalang-kilala niya ang kanyang asawa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, si Leandro Arandia ay hindi lang nakaramdam ng hiya. Nakaramdam siya ng takot. Bago tayo dumako sa pinakamaselang yugto ng ating istorya, samahan ninyo muna akong muling buksan ang gabing ito sa isang simpleng bati. Mag-comment kayo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Habang papalapit tayo sa sandaling matagal ng inipon, mas dama natin na may mga pagkakataon na ang katahimikan ng isang tao ay hindi pala pag-uurong, kundi paghahanda sa araw na mismong katotohanan na ang magsasalita para sa kanya.
Nang narinig ni Dr. Leandro Arandia ang ilang bahagi ng tawag ni Isabela Maristela Vergara Arandia sa veranda, ang mga salitang dossier, board review at handa na, hindi siya kaagad gumalaw mula sa bahagyang bukas na pinto. Para bang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Sa unang pagkakataon, ang babaeng ilang taon niyang nakasama sa iisang bubong ay tila naging isang estrangherang may lihim na mundong hindi niya man lang nasilayan. Pagpasok ni Isabela mula sa veranda, nadatnan niya si Leandro na nakatayo sa gitna ng silid, hindi na naghuhubad ng coat, tila naghihintay. "May gusto kang itanong?" Mahinahon niyang sabi habang inilalapag ang telepono sa maliit na mesa. Sandaling natigilan si Leandro. "Sino ba talaga ang kausap mo? Tao na dapat kong kausapin." "Bella, anong board review ang sinasabi mo? Anong dossier?" Hindi siya agad sumagot. Sa halip, naupo siya sa armchair sa tabi ng bintana at marahang pinangmasdan ng asawa. Hindi galit ang tingin niya, ngulit hindi na iyon ang dating malambot na titig ng babaeng kontento ng umasa sa paliwanag ng lalaki. Ito na ang tingin ng isang taong matagal ng gising. "Leandro, kapag sinabi ko ba sa'yo ang totoo, kaya mo bang pakinggan nang hindi mo agad ipagtatanggol ang mga taong ilang beses akong ibinaba sa harap mo?" Napayuko sandali si Leandro. "Subukan mo ako." Bahagyang napangiti si Isabela, ngunit hindi iyon tuwa. Iyan ang problema. Masyado kang sanay sa salitang subukan. Ako ang matagal nang sumusubok sa inyo. Nanlamig ang pakiramdam ni Leandro. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin siya tuluyang sumagot. "Bukas ng gabi ang anniversary gala. Doon mo malalaman ang sagot sa lahat ng tanong mo." "Bella, asawa mo ako." "Alam ko. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin kita tinitignan bilang kalaban." Mula roon, tumahimik muli ang silid. Marami pang gustong itanong ni Leandro, ngunit sa unang pagkakataon, siya na ang nawalan ng lakas na mangulit. Dahil ramdam niya na anumang lihim na dala ng kanyang asawa ay mas malaki kaysa sa anumang handa niyang marinig. Kinabukasan, tila mas makintab kaysa sa dati ang mundo ng pamilya Arandia. Maaga pa lamang ay puno na ng stylists, coordinators, assistants at floral suppliers ang mansion. Nasa isang high-end hotel ballroom, gaganapin ang pinagsamang pagdiriwang ng San Gregorio Premier Hospital at Arandia Vergara Legal Associates, isang engrandeng selebrasyon ng reputasyon, impluensya at di umano'ng tagumpay. Si Attorney Salceda Arandia Ventura ay abalang-abala sa final guest list at seating chart. Si Attorney Brivon Arandia ay paikot-ikot habang tumatawag sa mga contacts niyang media partners at suppliers. Si Dr. Mael Cortez Arandia naman ay abala sa pagtiyak na mababanggit ang pangalan niya sa speech para sa bagong medical wing. Si Doña Felicitas ay nakaupo sa receiving area, pinagmamasdan ng kaguluhan na parabang isa yung palabas na likas lamang tumatakbo ayon sa gusto ng kanyang pamilya. At si Isabela ba? Sa tingin ng lahat, siya pa rin ang simpleng may bahay na inaasahang aayusin ang mga maliliit na bagay sa likod ng engranding gabi. "Bella?" Sabi ni Salceda habang sinusukat ng tingin ang gown ng kapatid ng asawa niya. "Siguraduhin mong nasa tamang mesa ang mga dessert card. Ayoko ng sablay sa gabing ito." "Bella," dagdag ni Brevon, "yung VIP lounge, pakitingnan ng lighting. Baka masyadong dilaw, hindi classy sa picture." "Bella," sabi ni Mael nang may bahid ng pangungutya, "huwag ka nang makihalo sa opening program. Sa likod ka na lang. Baka malito ang media kung sino ang dapat kunan." Naroon si Leandro. Narinig niya ang lahat. At ngayon, sa bawat salitang binibitawan ng mga kapatid niya, para bang unti-unti siyang sinasampal ng sariling konsensya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Isabela na mismo ang sumagot. "Walang problema," sabi niya sa tahimik at maayos na boses. Nagtaka si Leandro. Bakit tila mas kalmado siya ngayon kaysa noong mga nakaraang buwan? Bakit parang hindi na siya nasasaktan sa bawat tadyak ng salita ng pamilya nito? Hindi niya alam, ngunit sa totoo'y hindi dahil manhid na si Isabela, kundi dahil sa gabing iyon, wala nang bigat ang mga insultong iyon kumpara sa kung anong naghihintay sa mga nang insulto.
Pagsapit ng gabi, nagliwanag ang buong ballroom sa kristal na mga chandeliers at mamahaling floral installations. Isa-isang dumating ang mga consultants, board members, partner families, senior nurses, department heads, investors at mga kilalang tao sa syudad. Ang stage sa unahan ay may malawak na LED screen, may grand piano sa gilid at may dalawang host na parehong kilala sa corporate events. Naroon din sina Crisanto Valleña, tahimik ngunit matatag ang tindig, Sister Adelfa Monzon, naka-formal Filipiniana at maaliwalas ang muka, Attorney Isandro Kiblat, may dalang slim document case, at si Neris Lontok, na mukhang hindi dumalo para makipag-socialize kundi para tumistigo sa oras na kailanganin. Sa isang sulok, si Attorney Benicio Roldan ay nakaupo at tahimik nagmamasid. Nang makita niya si Isabela na papasok, hindi sa VIP table, kundi mula sa side entrance, tila mas tumibay ang hinala niyang may mangyayaring hindi ordinaryo sa gabing iyon. Nagsimula ang programa sa inaasahang daloy, opening remarks, AVP ng achievements ng ospital, testimonya ng ilang pasyente at mahabang papuri sa paglago ng legal firm. Sa bawat palakpakan, lalong tumataas ang kumpiyansa ni Salceda, Brevon at Mael. Nakaupo sila sa gitnang mesa kasama si Doña Felicidad at si Leandro habang si Isabela ay inaasahang mananatili lamang sa likod, malapit sa service aisle. Pagdating ng bahagi ng programa na nakalagay sa script bilang Special Institutional Acknowledgement, tumayo ang host na si Mariel Santonan at ngumiti sa harap ng lahat. Ngayong gabi, sabi nito, bago natin pakinggan ang mensahe ng ating leadership team, nais po naming kilalanin ang isang personalidad na matagal nang piniling manatili sa likod ng liwanag, ngulit siyang tunay na nagpapatatag sa pundasyon ng institusyong ito. Nagpalakpakan ng ilan, bagamat karamihan ay hindi pa alam kung sino ang tinutukoy. Nagpatuloy ang host. The majority controlling owner of the Vergara Medical Legal Group, founding chair of the current restructuring authority, and legal successor to the late Don Severino Vergara. Halos tumigil ang paghinga ni Leandro. Napatingin si Salceda sa programa sa mesa. Kumunot ang noo ni Brevon. Bahagyang natahimik si Mael. At pagkatapos, sa gitna ng nakakasilaw na ilaw at unti-unting lumalalim na katahimikan sa ballroom, binigkas ng host ang pangalang parang kidlat na bumiyak sa buong gabi. Please welcome Mrs. Isabela Maristela Vergara Arandia. Parang sabay-sabay na namutla ang mukha ng tatlong magkakapatid. Mabagal humakbang si Isabela mula sa gilid ng ballroom, hindi na bilang babaeng may dalang tray o checklist, kundi bilang isang taong hindi kailangang magpakilala dahil ang mismong taligid ay biglang yumuko sa pangalan niya. Suot niya ang isang eleganteng gown na simple ngunit napakalinis tignan, at sa bawat hakbang niya ay tila unti-unting napupunit ang huwag na mundong ilang taon niyang hinayaang umiral sa paligid niya. Si Doña Felicidad ay napakapit sa silya. Ano ito? Bulbol nito. Hindi maaari, mahinang sabi ni Brevon. Si Salceda, kahit halatang nanlalamig na, ay pilit pa ring matigas ang mukha. May mali sa programang ito. Ngunit wala nang makakapigil sa susunod na mangyayari. Pag-akyat ni Isabela sa stage, agad lumapit si Crisanto at iniabot ang isang folder. Sa screen sa likod niya ay lumitaw ang lumang larawan ni Don Severino Vergara, kasama ang article clippings, corporate registration documents, succession papers at official board resolution na nagpapatunay sa kung sino talaga si Isabela. Murmurs spread across the ballroom. May mga napabulong. May mga napasandal. May ilang senior consultants pa na agad nagtinginan at nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga matagal ng hinala. Tahimik na kinuha ni Isabela ang mikropono. Magandang gabi po, sabi niya, at sa unang salita pa lamang ay dama ng lahat na hindi ito simpleng social speech. Matagal ko pong piniling manahimik, hindi dahil wala akong alam, hindi dahil wala akong kakayahan, at lalong hindi dahil totoo ang tingin ng ilan sa akin. Tahimik ang buong ballroom. Ilang taon kong inobserbahan ang institusyong ito,
Ilang taon ko ring inobserbahan ang mga taong nagsasabing sila raw ang bumubuo ng dangal ng propesyon. At sa loob ng panahong iyon, marami po akong natutunan. Una, hindi lahat ng doktor ay marunong gumamot ng sugat na sila rin ang gumagawa. Pangalawa, hindi lahat ng abogado ay marunong manindigan sa tama kapag ang mali ang mas kumikita. At pangatlo, ang pagiging housewife ay hindi kababaan ng pagkatao. Ang totoong kababaan ay ang pag-aakalang may karapatan kang yapakan ang taong akala mo ay walang kapangyarihan. May ilang napayuko, may ilang hindi makatingin sa stage. At pagkatapos, nagsimula ang mas mabigat na bahagi. Sa isang senyas mula kay Isabela, lumapit sina Isandro at Neris. Isa-isang lumitaw sa screen ang audit summaries, procurement discrepancies, internal memos, settlement anomalies, at complaint suppression records. Hindi niya kinailangang mag-imbento, hindi niya kinailangang magdrama. Ang katotohanan mismo ang naging pandurog. Under the authority vested in my office as majority owner and acting restructuring chair, malinaw na sabi ni Isabela, I am initiating formal internal and legal action regarding documented irregularities involving hospital procurement, silent settlement procedures, intimidation of lower-rank employees, and abuse of institutional power. Mula sa gitnang mesa, tumayo si Salceda. This is outrageous. Public humiliation ito. Hindi natinag si Isabela. Public humiliation? Bahagya siyang tumingin dito. Hindi ba't pamilyar sa inyo ang konseptong iyan? May mga napalakpak. Ngunit agad ding tumigil dahil sa tindi ng tensyon. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin ng walang due process, sigaw ni Brivon. Lumapit si Isandro at maharang nagsalita sa mikropono. Notices were prepared, documented, and formally timestamped. Legal process has already begun. Si Mael naman ay mabilis na nagsalita, bagamat nanginginig. Political attack ito, fabricated ang mga findings. Then defend them properly, sagot ni Neris mula sa gilid, malamig ang boses. If you can. Lalong gumulo ang paligid. May mga media liaison na nagkakatinginan. Ang ilang department heads ay halatang gusto nang lumayo sa mesa ng mga aranja. Si Sister Adelpha ay tahimik na lamang, ngunit may luhang namuo sa kanyang mata. Luha ng isang taong matagal nang naghihintay na may maglakas loob lumaban para sa mga tahimik na inaapi sa institusyon. Sa gitna ng lahat, si Leandro ay hindi agad makagalaw, hindi lamang dahil sa gulat, kundi dahil sa biglaang bigat ng kanyang pagkakulang. Ang babaeng ilang beses niyang pinabayaan sa katahimikan ay hindi pala nangangailangan ng kalasag. Ngulit mas masakit ang katotohanan na kahit hindi siya kailangan ni Isabela para ipagtanggol ang sarili nito, bilang asawa ay dapat noon pa niya iyon ginawa. Maya-maya, tumayo siya. Napatingin sa kanya ang buong ballroom. Akala marahil ng marami ay ipagtatanggol niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang sumunod na mga salita niya ay tila huling pako sa dating pagkakakilala sa pamilyang Aranja. Leandro, nanginginig ang boses niya, ngunit pinilit niyang magtuloy. Bella, hindi ko alam ang lahat ng ito, pero alam kong may isang bagay na malinaw. Pinabayaan kitang bastusin. Pinili kong manahimik kahit alam kong mali. At sa harap ng lahat ng taong naririto, inaamin ko na nabigo ako bilang asawa. Hindi umimik si Isabela, hindi rin siya nungiti. Ngunit sa kaibutaran ng puso niya, marahil iyon ang unang beses na may nabitawang katotohanan si Leandro nang hindi nagtatago sa pag-iwas. Si Doña Felicitas naman ay tila nawalan ng kulay. Isabela, Mahina nitong sabi, halos hindi marinig. Ikaw pala. Doon lamang ibinaling ni Isabela ang tingin sa biyenan. Opo, ako po ang matagal ninyong minamaliit. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Sa pagtatapos ng gabi, wala nang anino ng dating yabang ang magkakapatid. Inalayayan palabas ng ilang legal officer si Salceda at Brivon matapos silang abutan ng suspension notices. Si Mael ay hindi man aresto, mulit sinabihan sa harap ng Institutional Review Committee na hindi ito maaaring pumasok sa medical procurement decisions habang may imbestigasyon. At si Isabela, hindi siya bumaba sa stage na parang nanalo lamang sa isang personal na paghihinggit.
Bumaba siya bilang isang babaeng nilinaw sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang ang kakayahang magparusa, kundi ang kakayahang pigilan ang sarili na maging katulad ng mga taong nang api sa kanya. Pagkatapos ng programa, habang abala ang lahat sa pagbulong-bulungan, tahimik siyang lumabas sa ballroom at sumakay sa kotse ni Rufino. Hindi siya umuwi sa mansyon, hindi rin siya sumama kay Leandro na ilang hakbang na gustong humabos sa kanya, ngunit tila walang karapatang pigilan siya. "Ma'am, saan po tayo?" Maingat na tanong ni Rufino habang hinahawakan ang manibela. Tumingin si Isabela sa labas, sa lungsod na tila pareho pa rin, ngunit hindi na talaga katulad mang dati. "Sa old townhouse ni Papa, kailangan kong huminga sa bahay na walang nagsasabing mababa ako." At habang unti-unting lumalayo ang sasakyan mula sa otel, naiwan sa likod ang isang pamilyang unang beses naranasang madurog, hindi ng tsismis, hindi ng intriga, kundi ng sariling kasalanan na matagal nilang inakalang walang maglalakas loob ilantad. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ito. Iba ang bigat ng isang wakas kapag alam mong may mga pusong sabay-sabay na naglakbay mula sa sugat, sa paghihintay, hanggang sa pagdating ng hustisya at kapayapaan. Nang gabing iniwan ni Isabela Maristela Vergara Arandia ang Ingranding Hotel Ballroom at sumakay sa kotse ni Rufino papunta sa lumang townhouse ng kanyang ama, pakiramdam niya ay hindi lamang siya lumalayo sa isang gusali. Lumalayo siya sa isang buhay na matagal niyang tiniis sa katahimikan. Sa mga ilaw ng lungsod na dumudulas sa bintana ng sasakyan, isa-isang bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang mga umagang siya ang inuutusan sa hapag, ang mga hapon na tila kasambahay ang turing sa kanya, ang mga gabing kinakailangan niyang lunukin ang hapdi ng pangmamaliit. At ang sandaling pinakamasakit sa lahat, ang marinig sa harap ng ibang tao na mas mababa pa raw siya sa ipis. Ngulit kakaiba ang pakiramdam niya ng gabing iyon. Hindi siya wasak, hindi siya umiiyak. Pagod siya, oo. Mabigat ang dibdib niya, oo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, malaya siyang huminga. Pagdating nila sa townhouse ni Don Severino Vergara, agad siyang sinalubong ng matandang katiwala roon na si Mang Eloy Barameda. 30 taon nang tapat ang lalaking ito sa pamilya nila at kahit yumuko ito sa paggalang, kita sa mga mata nito ang pangunawa sa bigat ng gabi. "Ma'am Isabela?" sabi nito. "Nakabukas na po ang master room. Pinainit ko na rin po ang tsaa." Ngumiti si Isabela ng bahagya. "Salamat, Mang Eloy. May tatawag po ba akong tao para samahan kayo?" Umaling siya. "Hindi na, gusto ko munang magpaisa." Ngunit tulad ng mga taong matagal nang nakakakilala sa kanya, alam ni Mang Eloy na ang salitang magpaisa sa bibig ni Isabela ay hindi kawalan ng tao, kundi paghahanap ng katahimikang hindi mapanakit. Pagsapit ng madaling araw, nagsimula nang dumating ang mga tawag. Mula sa board, mula sa legal team, mula sa media liaisons na gusto ng pahayag, mula sa ilang taong nagmamadaling iligtas ang pangalan nila bago pa tuluyang madikit sa skandalo. 7:00 ng umaga nang dumating sina Crisanto Valenia, Sister Adelfa Monzon, Attorney Isandro Kiblad at Nerice Lontok sa townhouse. Doon sila nagkaroon ng unang tahimik ngunit napakahalagang pagpupulong matapos ang pagbubunyag. "Inaasahan ko pong may gulong legal," sabi ni Isandro habang inilalatag ang mga folder sa mahabang mesa. Nagpadala na ng emergency representation request si Salceda. Si Brivon naman ay sinusubukang i-contest ang suspension niya. "At si Mael?" tanong niya sa Bella. Sumagot si Nerice. Trying to deny direct involvement, pero mahihirapan siya. Masyadong marami ang signature trail. Tahimik na umupo si Isabela sa uluhan ng mesa. Hindi siya nigmukhang nagwagi sa isang personal na labanan. Mas mukha siyang taong may mas mabigat pang gagawing haharapin matapos ang pagguho ng mali. "Ano ang status ng hospital staff?" tanong niya kay Sister Adelfa.
Takot ang marami, sagot ng matandang nurse administrator. Pero may kakaiba rin pong paghinga sa loob. Maraming utility worker, nurse at clerical staff, ang pakiramdam ay ngayon lang may tumayo para sa kanila. Bahagyang tumanggo si Isabela. Yun ang uunahin natin, hindi reputasyon, hindi media, mga tao muna. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng lahat, ang muling pagbuo. Hindi sapat ang ilantad ang kasamaan, ang tunay na hamon ay ang pag-ayos sa mga nasirang sistema nang hindi dinudurog ang mga inosenteng taong nadamay lamang sa kapalpakan at kasakiman ng iba. Sa pamumuno ni Isabela bilang aktibong chairperson, nagpatupad siya ng malawakang reorganization sa San Gregorio Premier Hospital at sa Arandia Vergara Legal Associates. May ethics desk na para sa mga empleyado, may anonymous reporting channel na hindi kontrolado ng iisang family line, may independent procurement review, may dignity policy laban sa panggabastos ng nakatataas sa mga empleyado. At higit sa lahat, may malinaw na mensahe mula sa pinakaitaas. Hindi na maaaring gamitin ang titulo bilang lisensya sa pagyurak ng kapwa. Hindi madali ang lahat. Araw-araw may bagong problemang lumalabas, may supplier na umatras, may board member na gustong umiwas sa gulo, may ilang senior consultants na pilit inilalayo ang pangalan nila sa iskandalo kahit ilang taon din silang nakinabang sa katahimikan. Ngulit sa bawat pagsubok, mas lalong nakita ng marami ang klase ng pinuno na si Isabela. Hindi siya pasigaw, hindi siya padalos-dalos, at hindi siya nagdedesisyon mula sa init ng damdamin. Kapag nagsalita siya, malinaw. Kapag nag-utos siya, may batayan. Kapag nagparuso siya, may proseso. Makalipas ang 6 na buwan, nagsimulang maramdaman ang tunay na pagbabago sa ospital. Si Pio Tablizo, na nang isa'y umiiyak ng pagod at takot, ay napansin dahil sa sipag at integridad. Inirekomenda siya ni Sister Adelfa para sa advanced training program at mismong si Isabela ang lihim na nag-aproba ng scholarship na sasagot sa lahat ng gastusin nito. Nang ipatawag si Pio sa main office, takot na takot pa ito pagpasok. "Ma'am, may malibo ba?" tanong ng dalaga habang hawak ang folder. Ngumiti si Isabela. "Meron," namutla si Pio. "Mali ang matagal na hindi pagkilala sa halaga mo," dugtong ni Isabela at iniabot ang scholarship approval letter. Hindi agad naintindihan ni Pio ang hawak niya, pero nang mabasa ang laman, bigla siyang napaluha. "Ma'am, ako po?" "Oo, ikaw. Kasi ang mga mabubuting pao sa sistema, hindi nauubos ng tahimik." Sa legal firm naman, si Virel Sunga, ang batang paralegal na unang nakapansin sa mga kadudadudang instructions noon, ay dahan-dahang inangat sa mas mahalagang posisyon. Hindi dahil kaibigan siya ng may-ari, kung hindi dahil pinatunayan niyang marunong siyang tumayo sa katotohanan kahit wala siyang kasiguraduhan na may sasalo sa kanya. Maging si Mamerto Dalisay, ang janitor na nakakita ng mga dokumentong inililipat noon sa archive room, ay nabigyan ng permanenteng supervisory role sa facilities management matapos mapatunayan na siya ang isa sa mga ilang empleyadong hindi nagpanggap na walang nakikita. At si Tibin Alcaraz, ang batang pasyente na dati naguguhit lamang ng ospital na may Hardin, makalipas ang 1 taon ng gamutan at suporta mula sa pondo na inayos ni Isabela, mas lumakas ito at naging mukha ng bagong pediatric recovery garden na tuluyang itinayo sa bakuran ng ospital. Sa araw ng opening ng Hardin, tumakbo si Tibin papunta kay Isabela at halos yakapin ang kamay niya. "Ma'am Bella, totoo po pala ang Hardin." Natawa si Isabela habang nakatingin sa mga maliliit na puno, benches at munting fish pond na ipinagawa niya ayon sa idea ng bata. "Sabi ko naman sa'yo, hindi masamang mataas ang pangarap." Ngunit habang unti-unting gumaganda ang buhay ng marami sa paligid niya, may isa pa ring sugat na hindi basta-basta naghihilom, ang tungkol kay Leandro Arandia. Matapos ang gabing iyon sa ballroom, ilang linggo silang hindi nagkita ng maayos. May mga mensaheng ipinadala si Leandro. May mga tawag na hindi sinagot ni Isabela. Hindi dahil gusto niya itong parusahan sa paraan ng pananahimik, kundi dahil sa unang pagkakataon,
pinili niyang huwag unahin ang emosyon ng lalaking matagal na ring inuna ang sariling kaginhawaan bago siya. Ngunit hindi sumuko si Leandro sa mulang pagsisisi. Hindi ito dumating sa townhouse dala ang bulaklak o luha o matatamis na pangako. Dumating ito dala ang mga dokumentong kailangan para tumestigo laban sa sarili nitong mga kapatid sa internal hearings. Nagbitiw ito sa ilang posisyon upang maiwasang magmukhang may conflict of interest. Nagsimula itong sumama sa outreach missions sa public hospitals sa labas ng siyudad, hindi para magpa-picture, kundi para magtrabaho ng tahimik. Ang klase ng trabaho na minsang dahilan kaya siya minahal ni Isabela noon. Isang hapon, makalipas ang halos 8 buwan, nagkita sila sa chapel ng ospital. Walang ibang tao roon maliban sa kanila. Ang liwanag mula sa stained glass windows ay tumatama sa marmol masahig habang tahimik na nakaupo si Isabela sa isang pew. Lumapit si Leandro, ngunit hindi umupo agad. "Pwede ba akong umupo?" tanong nito. Tumanggo si Isabela. Matagal na walang nagsalita, hanggang sa si Leandro na rin ang unang bumasag sa katahimikan. "Hindi ko hinihinging kalimutan mo lahat," sabi niya. "At hindi ko rin sasabihing hindi naman ako ang mismong nagsabi ng masasakit. Kasalanan ko dahil hinayaan ko, at maraming gabi kong iniisip na baka mas mabuti pang sinigawan mo ako noon kaysa iyong tingin mo sa akin ng gabing iyon." Tahimik lang si Isabela. "Bella," dugtong nito, "hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng pagkakataon, pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagbabago para maibalik lang ang dati. Nagbabago ako dahil ngayon ko lang nakita kung gaano ako nagkulang." Mabagal na humarap si Isabela sa kanya. "Alam mo kung ano ang pinakamahirap patawarin, Leandro?" "Ano?" "Hindi iyong insulto ng mga kapatid mo, kundi ang pakiramdam na noong panahong ikaw ang dapat kong sandigan, ikaw pa ang unang natakot tumayo." Napapikit si Leandro. "Alam ko." "Hindi sapat na alam mo yang," sabi ni Isabela. "Kailangan kong makita." At nakita nga niya. Hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, kundi sa mahabang panahon ng consistent na pagbabago. Unti-unti, pinayagan niyang makalapit muli si Leandro sa buhay niya, hindi bilang asawa agad, kundi bilang taong muling natutong manindigan. Nagkaroon sila ng mga usapang matagal nilang iniwasan noon, tungkol sa pagmamataas, sa takot, sa pagpalaki ni Doña Felicitas sa mga anak nito, sa kultura ng elitismo sa loob ng pamilya, sa pananahimik na akala ni Leandro noon ay kapayapaan, ngunit isa palang uri ng pagtakbas. Samantala, ang mga taong naging dahilan ng lahat ay isa-isang humarap sa bunga ng kanilang mga ginawa. Si Attorney Salceda Arandia Ventura, matapos ang mahabang proseso, nasuspende at tuluyang na-disbar dahil sa ethical violations and suppression practices. Nababalita ang kaso niya sa legal circles at ang dati nitong matayog na kumpiyansa ay napalitan ng pamumutla tuwing may nakakasalubong na dating yumuyuko sa kanya. Si Attorney Brivon Arandia naman ay nalunod sa utang at nawalan ng maraming kliyente. Ang ilang taong dati niyang linilibang sa mamahaling bar ay siya ring unang iniwas nang mawala ang impluensya niya. Napilitan itong lisanin ng lungsod at magsimulang muli sa isang maliit na bayan, malayo sa dating yabang at malapit sa katotohanang hindi lahat ng apelyido ay sapat para iligtas ang tao sa sariling pagkakamali. Si Dr. Mael Cortez Arandia ay hindi man tuluyang nasira habang buhay, ngulit matinding dagok ang inabot. Nasuspende ang lisensya nito sa loob ng ilang taon at pinilit itong sumailalim sa mahigpit na rehabilitation at ethics review bago muling makabalik sa limitadong practice. Sa unang pagkakataon, naranasan itong tratuhin hindi bilang espesyal, kundi bilang isang profesional na kailangang magpakumbaba. At si Doña Felicitas, siya marahil ang pinakatahimik ang naging pagbagsak. Hindi siya nakulong, hindi siya nawalaan ng lisensya, ngunit ang dating matatag na matriarch ng pamilya ay tumanda ng mas mabilis matapos ang gabing nabunyag ang lahat. Nag-isa siya sa mansion na dati puno ng yabang ng mga anak niya.
Nawala ang dating sigla ng mga hapagkainan at ang malalakas na boses na dati niyang kinagigiliwan ay napalitan ng katahimikan ng panghihinayang. Isang hapon, makalipas ang halos 2 taon, humiling siyang makausap si Isabela. Sa isang simpleng sitting room ng ospital sila nagharap. Hindi na mataas ang tindig ni Doña Felicitas, hindi na rin kasing talas ang boses. Isabela? Sabi nito, hindi ko alam kung may saysay pa ang paghingi ko ng tawad. Tahimik na nakinig si Isabela. Pinalaki ko ang mga anak ko na naniniwalang ang titulo ang sukatan ng halaga ng tao. Pagpapatuloy ng matanda. At noong dumating ka, akala ko isa ka lang babaeng makikinabang sa pangalan ng anak ko. Hindi ko nakita na ikaw pala ang may pinakamatibay na pagkatao sa aming lahat. Hindi agad nagsalita si Isabela. Ngunit sa huli, mahinahon niyang sinabi, hindi ko po mababawi ang nakaraan at hindi ko rin po ipapanggap na hindi ako nasaktan. Pero pipiliin ko pong hindi dalhin habang buhay ang galit. Napaluha si Doña Felicidad. Hindi iyon naging esena ng mag-ina sa teleserye. Walang biglang yakap, walang instant na himala. Ngunit may isang uri ng tahimik na pagwawakas sa bigat ng nakaraan. Pagkaraan ng 2 taon at kalahati mula sa gabing iyon sa ballroom, nagdaos si Isabela ng isang simpleng pagtitipon sa bagong tayong Don Severino Community Wing ng ospital. Hindi ito kagaya ng engranding event na minsang naging entablado ng yabang ng mga aranja. Mas simple ito, mas totoo. Nandun ang mga empleyado mula utility staff hanggang consultants, ang mga pasyenteng natulungan, sina Peony, Virel, Mamerto, Tibin at ang ina nito, sina Crisanto, Sister Adelfa, Isandro, Nerice, Mang Eloy, Tasing Pilar, Rufino at maging si Leandro na ngayon ay mas tahimik ngulit mas totoo sa bawat galaw. Sa harap ng munting pagtitipon, humawak si Isabela ng mikropono. May mga panahong akala natin ang tagumpay ay iyong mapahiya ang mga taong nang api sa atin, sabi niya. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na mas mahalagang sukatan ng tagumpay ang kakayahang magtayo ng isang mundong mas maayos kaysa sa mundong minsang sumubok dumurog sa iyo. Ang ospital na ito, ang community wing na ito, at ang mga pagbabagong ginawa natin, lahat ng ito ay patunay na pwedeng manaig ang dangal kaysa yabang, at pwedeng manaig ang malasakit kaysa kapangyarihang mapang-api. Tahimik na nagpalakpakan ng mga tao, marami ang naiyak. Si Sister Adelfa ay napangiti habang pinupunasan ang gilid ng mata. Si Tibin ay masayang kumakaway mula sa harapan. Si Tasing Pilar ay nakatayo sa likod, hindi mapigilang mapaluha sa layo ng narating ng babaeng minsang nakita niyang tahimik lamang na nagtitiklop ng punda habang pinapaliit ng iba ang pagkatao nito. Pagkatapos ng programa, habang unti-unting nag-uuwian ng mga bisita, lumapit si Leandro kay Isabela sa Harding ng community wing. Tahimik ang gabi. Maririnig ang mahinang tunog ng tubig mula sa maliit na fountain sa tabi ng fish pond. Magandang nangyari ngayon, sabi ni Leandro. Tumingin si Isabela sa paligid. Sa Harding minsang guhit lang sa papel ng isang batang pasyente, sa mga taong nakangiti, sa institusyong unti-unting gumagaling kasama ng mga taong bumubuo rito. Oo, maganda, sabi niya. Sandaling natahimik si Leandro bago nagsalita muli. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon na makita ko kung paano talagang maging matatag. Bahagyang ngumiti si Isabela. Hindi lahat ng pagkakataon ay para bumalik sa dati. Ano ito para sa atin? Marahang tanong nito. Tumingin siya sa lalaki, hindi na may bigat ng galit, kundi may linaw ng isang pusong natuto ng hindi na magmadali. Ito, sabi niya, ay para sa mas mabuting bukas, hindi man perpekto, pero totoo. At sa gabing iyon, habang nakatayo sila sa ilalim ng ilaw ng community garden na minsang pangarap lamang ng isang bata at ng isang babaeng matagal na ring ipinagkait ang sariling halaga, natapos ang kwento hindi sa sigawan, hindi sa paghihiganti, kundi sa mas tahimik at mas makapangyarihang tagumpay,
Ang tagumpay ng isang babaeng minsang tinawag na mas mababa pa sa ipis, ngunit sa huli ay siya palang pinakamatayog ang dangal, pinakamatatag ang loob, at pinakamarunong bumuo ng mundong mas madangal para sa lahat.